Together in the evening light, awaiting the coming of our Lord Jesus Christ. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Amen. For our opening hymn, tayo pa tumayo at kasahin natin ang Karaoke. Krishna
I believe God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitting at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Reading of the Holy Scripture. Ngayon po, aking babasahin ang class ni Isaiah 40, 28, 28 to 31, at 31 sa Lumang Tipan. At ito po ang sinasabi. Hindi niyo ba alam, hindi niyo ba naririnig, ang Panginoon ay walang hanggang Diyos. Naglikha hanggang sa dulo ng mundo. Hindi siya napapagod o naghihina. At walang nakakaano ng kanyang ipangulawa. Pinalalakas niya ang mga napapagod at ang mga naghihina. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanulupaypay at nabubuhay. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipat gaya ng isang agila. Tumakbuhan sila ay hindi mapapagod. Lumakad sila ay hindi manghihina. Nanawakan ko kayo dito. Nabasahin ko ngayon po ang Estola para sa aklat ng Romans sa Kapitulo 15 at talatang 12 at 13. Ganito po ba yung sinasabi? Dinagdag pa ni Isaiah na isisilang sa angkan ni Jesse upang ito'y maghari sa mga Israel. Siya ang kanilang magiging pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Babasahin ko sa inyo ang opinion ng ating Panginoon Jesus kay sa Lucas na kabanata sa at mga talatang 26 hanggang 32 kung sinasabi sa Pilipino. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ng Israel, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod ng Galilea upang kausapin ng isang dalaga ang pangalan Maria. Siya ay nakatakdalang kasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na pinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo
ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan na ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihim at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya'y papangalanan mo, Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng katas-taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa kanyang hukbo magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano kung mangyayari ito? Gayon ko isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng katas-taas ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Hindi ba alam na ng lahat ng kamag-anak mo si Elizabeth ay buo? Gayon may nag-ihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat wala man namang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari naman sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. The word of the Lord. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ano po ay magkakataon natin marinig ang sabi na mamagitan ng awit kaya sa atin ng kabugan ng United States First. Mixed choir.
Sa ating pagdiriwang ng ating simbang gabi, inanyayahan tayong pagnilayan ang isang katotohanang kasing liwanag ng bituin sa Bethlehem. May pag-asa ang bayan ng Diyos dahil may Jesus tayong hinihintay at tinanggap. Sa kabila ng kahirapan, kaguluhan, at mga personal na mga suliranin, ang Panginoon ay nag-anyaya. Lumapit ka, may liwanag para sa iyo. Mga kapatid, marami po sa atin ngayong taon ay dumaan sa mga pagsubok, may mga nawalan ng trabaho, may mga nagkasakit, may mga nawalan ng mga mahal sa buhay, at may mga dumanas ng mga kakulangan sa buhay. Subalit ipinapaalala sa atin ng Diyos, hindi natatapos sa dilim ang kwento natin. Dahil sa akin, may umagang parating. Sa gabi ito mga kapatid kay Kristo, mayroon lamang kung mga bagay-bagay na nais kong ibahagi sa atin patungkol sa pagkakaroon ng pag-asa. Una, ang pag-asa ay nagsisimula sa pangako ng Diyos. Sa Lucas chapter 1 verse 37, walang anumang salita ang Diyos ang mawawalan ng kapangyarihan. Mga kapatid, ang pag-asa ng mundo ay nakabase sa salitang sana. Sana gumanda ang buhay, sana gumaling, sana may mga biyaya. Pero ang pag-asa ng isang mananampalataya ay may katiyakan. Dahil ito ay nakaugat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Si Maria ay isang ordinaryong babae, walang kayamanan, hindi kilala sa lipunan, ngunit pinili siya ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako mula pa noong simula ng kanyang lahi. Mga kapatid, kung ang pag-asa natin ay nakabase sa kayamanan, tao, o sariling kakayahan, mabilis itong mawala. Subalit kung ang pag-asa natin ay nakabase sa salita ng Diyos, hindi tayo kailanman mabibigo o bibiguin ng ating Diyos. Pangalawa, ang pag-asa ay dumarating sa mga pusong handang sumunod. Sabi sa Lucas chapter 1 verse 38, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Noong una, si Maria ay nagdalawang isip dahil siya ay batang-bata pa. Ang balitang pagbubuntis niya ay magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Pero ano ang tugon niya?
Ito ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, maraming mga mananampalataya ang gusto ng pag-asa, pero ayaw namang sumunod. Gusto ng himala, pero ayaw namang magtiwala. Gusto ng biyaya, pero ayaw namang magdalaga. Hindi natin makikita ang pag-asa mula sa Diyos kung hindi natin susundin ang kanyang kalooban. Pangatlong bagay, ang pag-asa ay palaging mas malaki kaysa sa ating mga sitwasyon. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang mga magagaang sitwasyon para gawin ang kanyang plano. Si Maria ay isang dalaga, si Jose ay isang karpintero, at ang Nazaret ay isang maliit na bayan na hindi kilala ng marami. Pero doon isinilang ang manunubos ng sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi magiging hadlang ang kahapon natin, ang mga pagkukulang natin, ang mga pinagmulan natin. Kapag may plano ang Diyos, may pag-asa. Ang pag-asa ay dumarating sa gitna ng kadiliman. Sabi sa Propeta Isaiah, chapter 9, verse 2, ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Kapag ganitong simbang gabi, madilim, malamig, pero tayo ay nagsasakripisyo para dumalo dahil may inaasahan tayong liwanag. Ganito ang espiritual na larawan ng mundo bago isinilang si Jesus. May kadiliman ng kasalanan, may karahasan, kasakiman at pagkalugmok. Pero sa kadiliman, ipinanganak ang liwanag ng mundo. May isang ilustrasyon na nais kong ibahagi sa gabi ito. May isang kandila sa napakadilim na kwarto. Kahit ito ay maliit, kaya nitong alisin ang takot. Hindi natin kailangan ang malaking ilawan para magbigay ng direksyon. Gayon din naman ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, maaaring madilim ang ating mga sitwasyon ngayon, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-asa. Gaya nga ng isang kasabihan, sa dilim, kumikislap ang liwanag. Ang pag-asa ay para sa lahat at hindi lamang sa iisa. Noong si Maria ay pumunta kay Elizabeth, dala niya ang mensahe ng Diyos. At ang pagdating niya ay nagdulot ng kagalakan kay Elizabeth. Mga kapatid, kapag puno tayo ng pag-asa, magiging daluyan tayo ng buhay at galak sa iba. Tayo ay magiging tagapaghatid ng pag-asa. Isang simpleng tawag, maliit na tulong o panalangin ay napakalaking bagay para sa sino mang nanghihina o nangangailangan. Ang pag-asa ay nagbibigay ng kapayapaan na higit sa katwiran. Ayon sa aklat ni San Lucas sa chapter 2 verse 34, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kawalan ng problema, kundi ito ay presensya sa gitna ng bawat suliranin. May isang kwento tungkol sa isang batang takot sa kulog at kidlat. Umiiyak siya kahit sarado ang mga bintana. Pero nang hawakan ng kanyang tatay ang kanyang kamay, siya ay tumigil sa pag-iyak. Sa kadahilanang nagkaroon siya ng kapayapaan dahil kasama niya ang kanyang ama. Mga kapatid, ang tunay na pag-asa ay nakapagbibigay ng kapayapaan kahit magulo ang paligid. Ang pag-asa ay natupad sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ito ang mensahe ng simbang gabi. Pumarito ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus upang maramdaman o maranasan natin na hindi tayo
nag-iisa. Sabi ni Juan sa chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, tayo ay nailayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit siya mismo ang lumapit sa atin. Hindi biro na ang hari ng langit ay nagpakababa upang maging sanggol sa sabsaban. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ito'y kanyang ginawa. Dahil sa kanyang, ito ang tunay na pag-asa. Hindi tayo iniwan ng Diyos at hindi niya tayo kinalimutan kailanman. Sa gabing ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan ako banda nanghihina? Ano ang pangakong dapat kong ibalikan muli? Ano ang bahagi ng buhay ko na nawalan ako ng pag-asa? Ano ang mga pangako ng Diyos na dapat kong balikan? At kanino ko dapat ibahagi ang pag-asa ito? Sa gabing ito, mga minamahal kong kapatid, kahit anong sitwasyon natin, may suliranin man, may karamdaman, may sirang relasyon, o mga pangarap na wala pang katuparan, si Jesus lamang ang tanging kasagutan. Hindi siya dumating para magbigay ng inspirasyon lamang, kundi dumating siya upang magligtas, magbago, magmahal ng walang hanggan. Marahil may mga kapaguran tayo sa buhay, pero hindi pa tapos ang Diyos. May pag-asa pa. Hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi ito ay dahil mabuti ang ating Panginoon. Kahit anong dilim ng buhay natin, kahit anong bigat ng mga problema natin, at kahit anong kalungkot natin, may pag-asa pa. Dahil si Jesus ay pumarito, ang kanyang mga pangako ay totoo, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Simbang gabi is a reminder that hope rises before the sun comes out. Isang mapagpalang gabi at maligayang Pasko. Purihin ang Diyos sa mensahe sa pag-asa. Ngayon ay ang ating panahon ng pag-o-offer. Yung mga ushers, tinatawagan. We bring a sacrifice of praise to the house of God. As we offer the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of God. Giving a sacrifice of praise into the house of the Lord. Giving a sacrifice of praise into the house of the Lord. And
heroes angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners made us glad. Joyful Lord, ye nations rise, join the triumph of blessed Christ. With healing hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Immortal trees, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, precious indeed in his place. Mighty lives his glory bright, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them naked birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at tapat naming Diyos, kami ay dumudulog sa inyong saglit ito. Sa gitna ng dilim at ng paghihintay, kami ay patuloy na lumalapit sa inyong presensya, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos ng pag-asa na hindi nabibigyo. Ikaw ang ilaw na sumisikat sa bawat dilim, sa bawat takot at pangamba. Sa gabi ko dito, Panginoon, idinadalangin po natin na saliwain mo sa aming mga puso ang pangako ng iyong pagdating, ang pagkakalog mo ng iyong bugtungan, ang pagsilang ni Jesus, ang Mesyas, na dala-dala ang bagong umaga para sa sangkatauhan. Idinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay patuloy na palakasin mo kapag kami nanghihina. Patatagin kami kapag naroon ang pag-aalala. Punuin kami ng pag-asa na nagbumula sa iyo. Mula sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, sa simbahan, sa aming bayan, Panginoon. Idinadalangin po namin na patuloy at palayan ko. Ipinagpapasalamat po namin ang ipinangako mo na iyong tinupad, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Dahil ang kapanganakan ng aming Panginoon Jesus ay ang kapahayagan ng iyong buhay na presensya sa amin bilang iyong mga anak. Panginoon, sa gabi po ito, idinadalangin po namin na patuloy po ulit kami gusto. Bigyan kami ng isang pag-asa na hindi sumusuko. Pag-asa na patuloy na naroon ang pagtitiwala sa iyong kalooban. Pag-asa ng bubunga ng pag-ibig at ng kapayapaan. Idinadalangin din namin, Panginoon, na kami pagalingin sa aming mga sugat. Patuloy na palakasin kami, Panginoon. Gabayan upang nagsabay na hindi kami mawala sa direksyon na nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Gawin mo rin kami mga saksi sa pamamagitan ng pag-asa nito. Na sa pamamagitan ng mga salita at gawa, maihayag namin, maibahagi namin, Panginoon, maipakilala po namin ang pag-ibig na tinanggap po namin sa inyo para sa lahat, Panginoon, na hindi pinagkatiwala sa amin. Patuloy na pinupuri po namin, Panginoon, sa mga awitin, sa mensahe ng buhay na patuloy na magpapaalala sa amin, Diyos.
maraming salamat po. Dahil hindi mo kami hinayaang malugmok, Panginoon, sa kadiliman, sa mga suliranin, Panginoon, sa pagkakasala. Bagkus, kami yung binisita, kami ay yung pinuntahan, Panginoon, upang patuloy na iniabot sa amin ang isang buhay na pag-asa, Diyos. Pagpalain mo ang mga mensahe iyon, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na huwag maitanim sa puso ng bawat isa. At atin po tayo pagpatuloy ang aming mga landasin sa buhay na ito na naroon ang patuloy ng pagtitiwala sa inyo, Diyos. Itinadalanan po, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak na naririto mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Pagpalain mo ganun din ang aming mga kapatiran na hindi po nabigyan ng pagkakataong bumalik mo, Diyos. Muli, Panginoon, sa magdamag, aming itinatalaga sa inyo ang aming buhay. Pagpalain po kami, yung hindi kami magpapala sa tawag ni pagkakatuwa sa amin. Sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat po namin. Dahil ang namin ito'y aming itinadalangin sa nakakataning pangalan ni Jesus. Siyang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Hartahin ang angels sing, glory to the new King. His honor and mercy might guard us in His faithful hand. Joyful in nations cry, join the triumph of the stars. With miracles proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. At ngayon, patuloy na tanggapin ninyo ang pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad, pagliligtas, kagalingan, pangunguna at pag-iingat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa mga sandaling ito at sa mga araw pagdarating. Amen.